Ayon sa Supreme Court, ang 1987 Constitution ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya dapat nating ituring na nakasulat ang ating Constitution sa bawat batas at kontrata na ginagawa ng ating mga government officials. At hindi exempted dyan ang House of Representatives. Kasi sabi ng Supreme Court, ang rulemaking power ng Congress pagdating sa impeachment ay nililimitahan pa rin ng mga provisions ng Constitution at fundamental rights ng bawat tao. Sa madaling salita, sinabi ng Supreme Court na ang mode of impeachment under Paragraph 4, Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution ay hindi dapat ihiwalay sa ibang provisions ng 1987 Constitution, particularly yung Due Process Clause. Kaya kahit hindi nakalagay ang right to due process ni VP Sara sa Paragraph 4, Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution, dapat binigyan pa rin ng House of Representatives si VP Sara ng chance para depensahan ng kanyang sarili. And just because hindi involved ang life, liberty, or property sa impeachment proceeding does not mean na hindi na dapat bigyan ng due process si VP Sara. In fact, sinabi ng Supreme Court na even in administrative cases which involves the public office of public officials, mayroong due process kahit hindi involved dito ang life, liberty, or property. Kaya walang dahilan ang House of Representatives para hindi bigyan si VP Sara ng due process.